Ang pagiging makadiyos, ang pagiging espiritual ay dapat nagbubunga ng kagandahang asal. At ang dapat pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon ay nagpapatibay, nagpapaganda ng relasyon ng mga tao, hindi naglalayo sa isa't isa. At isa sa mga napakabilis sumira ng mga samahan ay ang mga pangungutang at lalong-lalo ang hindi pagbabayad. Borrowing could destroy friendships and testimony and even separate people. Kaya nga meron nga mga matatalik na magkakaibigan, magkakamag-anak, biglang naging till death do us part. Yung pala ay utang lang ang maghihiwalay sa kanila. Ang pag-aaral po natin ngayon, isang paglalapat ng katurungan ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay para magkaroon tayo ng mataas na uri ng pamumuhay at patuloy na magandang samahan. Prescription for borrowers. O ano ba ang payo? Ano ba ang mga iniluluhog at ipinakikiusap at itinuturo sa mga nanghihiram, lalo na yung mga nangungutang. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kami pinahihiram mo ng buhay at lahat naman ng magagandang bagay na aming tinatamasa ay hiram lang po sa inyo. Turuan nyo kami na umasal ng tama at kung kami tama, salamat Panginoon sa patuloy na pagpapaganda nyo pa na aming mga ugali at nawa kami naman maging blessing sa kapwa namin. May your wisdom set us free, and may your wisdom be our guide. Enrich our lives, the very details of daily life, with the power of your word. Lord, be our speaker, teach us, empower us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Amen. Prescription for borrowers. Unang-una, avoid borrowing. Ito ang unang-unang dapat natin na ginagawang pamantayan sa buhay hanggat maiiwasan yung panghihiram, lalo pangungutang, iwasan. At kung hindi naman maiwasan, avoid borrowing habitually. Yung nagiging lagi na lang una nating solusyon sa pangangailangan, manghiram, mangutang, umasa sa iba. Borrow only out of necessity. Borrow only necessary things. Ang hinihiram lang ng tao, yung hindi siya mabubuhay pag hindi siya nagkaroon sa oras na yon, kailangan niya. O kaya ay kailangan niya para magkaroon siya ng puhunan o pang negosyo at mapaunlad niya ang kanyang buhay. Hindi hinihiram yung alahas. Mabubuhay ka naman kahit walang nakasabit na alahas sa iyong katawan. Hindi hinihiram yung magandang damit. Kung wala ka nun, edi kung ano yung damit ang isuot mo. Hindi nangihiram ng pera para mag-party, mag-birthday party, mag-debut, en-granding kasalan na hindi naman kaya. Kasi pwede ka namang ikasal kahit sa ilalim ng hagdan sa City Hall. Ganun pa rin yun. I-honor pa rin ng Diyos ang kasal. Hindi yung magsisimula kayo ng first day of your marriage, sa kalubog kayo at nakabaon sa utang. Hindi ipinangungutang yung pampapa-extension, pampaganda ng bahay kung wala ka namang pera at mabubuhay ka naman kahit nasa malaking Tupperware. Maraming utang ang tao na hindi kailangan, kaya nagkakalubog-lubog sa buhay. Borrowing is very risky. Inilalagay mo ang sarili mo sa sobrang peligro pag nangungutang ka. Proverbs 22:27, if you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Totoo yun. Mangungutang ka at hindi ka makabayad, pati higaan mo, maibabayad mo. Friendship, dignity, chance to borrow again will be snatched from under your back pagka ikaw ay hindi makabayad. So before you borrow, you ask this, is it necessary? Kailangan ba talaga? Is it a matter of life and death? Is it for investment or production? Or just for vanity or for consumption? Pwedeng inuutang yung puhunan, lalo't kung pinag-aralan mo yung negosyo mo at kaya mong paandarin at bibigyan mo talaga ng pansin at bibigyan mo ng best effort. Pero yung para lamang added consumption, inuutang pa habang maiksi ang kumot, sabi ng matatanda, dapat matutong mamaluktot. Pahiram naman ng kotse. Bakit mo kailangan mahiram ng kotse? Kung may paka nga, pwede kang maglakad, pwede kang sumakay sa tren, sa tricycle, sa bus. Ba't ka manghiram ng kotse nang may kotse? Tapos naibangga mo, nakasagasa ka pa ng tao, kaya mong ipagamot, kaya mong ipagawaan sa sakyan. Yung ikakasal, wala kang puting kotse, edi pula. Sino ba may sabing dapat puti yan? Tapos nangihiram ka, nangaabala ka ng kapwa. Di ba? Mabuti na lang kung may nagvo-volunteer, o hiramin mo yung kotse ko. Kaya nung araw may bibili ng isang kotse na puti. Sabi agad nung kanyang kaibigan, wag na wag kang bibili ng kotse puti. Bakit? Hindi titigilang hiramin ng mga tao yan sa kasalan. Mapeperhuisyo
ang buhay mo. Pahiram naman ng vacation house ninyo sa Baguio. Abay, kung wala kang vacation house, di ho ka magbakasyon. Hindi ka naman mamamatay, no? Pahiram naman ng designer bag, may party akong pupuntahan. Diba? Pahiram ng ganito, pamporma. Meron pang ako nabasa nung araw, high school literature, yung The Necklace. Nang hirap siya ng pagkamahal-mahal na kwintas. Ang mahal talaga. Tapos nawala. Alam nyo, talagang nagkabaon-baon sila dahil pinalitan nila yon. Ipinalit nila, hindi alam nung may-ari, ang ibinilik sa kanya, iba ng kwintas na ang mahal-mahal din. Pero nagkagulo-gulo yung buhay nitong pamilyang to na nanghiram at nagsoli ng iba na. Para lang malaman later, yung palang naiwala niya, fancy. At siyempre, binayad niya yung totoo, nagkagulo-gulo yung buhay nila. And that story stuck in my mind. Yung leeg mo naman tatayo at hindi malalaglag yung ulo mo kung kahit walang kwintas eh. Bakit kailangang manghiram? Wala sa lugar ng mga pagpapahirap sa kapwa, pangaabala at pagpapahirap sa sarili, no? At ito ang isang policy, mga kapatid. Pag hindi nyo kayang palitan pag nawala o nasira, huwag nyong hiramin. Kasi pwede talagang mawala o masira. Pati ba naman blender ng kapitbahay, hihiramin mo pa. Ngat-ngatin mo na lang yung prutas. Total, marami ka namang bagang. No? Pwede mo naman niyang ngat-ngatin. Huwag nang hinihiram yung ganyang mga bagay-bagay. Avoid borrowing repeatedly from the same person. Do not punish productive and fruitful people by repeatedly borrowing from them. Parang sinasabi mo, matagumpay ka, mabunga ka, paparusahan kita, hindi kita titigilan ng kahihingi o kauutang. Do not be a parasite who kills its host, and do not be a constant burden to others. Kahit nga si Paul, missionary, nagdadala ng mensahe ng Diyos, sinika pa rin niya na hindi siya maging pabigat kahit doon sa mga may tungkulin na nga, nasuportahan siya eh. 2 Corinthians 11:9, I have kept myself from being a burden to you. So kung si Paul may pautang na loob, nagturo ng kaligtasan, naligtas ang kaluluwa mo, naagaw ka sa impyerno, lumuwag ang buhay mo, nagkaroon ka ng kaliwanagan, karunungan, sabi nga niya, hindi ako nagpapabigat sa inyo. Yung pa bang wala namang naitanim na mabuti, tapos ikaw pa ang magpapabigat sa iyong kapwa? Kaya lagi mo itatanong, teka, may nagawa ka bang mabuti? Huy, sikat na sikat yung kamag-anak natin. Patulong tayo na gawin ito, gawin yun. Teka, tumulong ka ba sa pagpapasikat sa kanya? Ngayon kung hindi, wala kang karapatang makipitas-pitas sa bunga niya. Marami kasing hindi nakikitulong sa oras ng taniman, sa anihan, nandun lahat. Mga wala naman silang karapatan para ibalandra yung mga katawan nila doon at mangabala ng kapwa. Do not covet a hardworking farmer's harvest, especially if you did not help in the planting season. Avoid compromising yourself when you borrow. Your dignity, your safety. Siyempre, ang tao nanghihiram, inilalagay ang sarili niya sa panganib. Every act of borrowing is self-demoting. Tatandaan natin yan. Mahirap gumawa ng kaprasong monumento sa iyong pangalan, sa iyong pagkatao, sa iyong dignidad. Mahirap gumawa ng lugar sa lipunan na ikay ginagalang at pinapahalagahan. Pero bawat isang pangungutang, kung ilang baitan ng nahakbang ang naakyat mo sa hagdan ng lipunan, tuwing nangungutang ka, bumababa ka doon ng isang baitang. At kung isang mga kahit nabayaran mo na yon, hindi pa rin nalilimot ng mga taong nangutang ka sa kanila. Kaya mas less yung pangungutang, lalong mabuti. Marami mga credit card companies na hihirapang maningil. Kasi yung mga tao, bili ng bili, swipe ng swipe, wala naman palang ibabayad. Dumadali kasing mangutang pag may credit card, kaya kung wala kang pambayad. Kaya marami nga, nakaabang na yung mga maniningil ng mga credit card sa kanilang mga pintuan dahil talagang hahagisan na nila ng lambat itong nangutang at tapos ayaw magbayad, tago ng tago. Pagka wala kang ibabayad, huwag mong uutangin. Proverbs 22:7, the borrower is servant to the lender. Kahit na kupas na yung damit mo, basta malinis, lumang-luma na yung gamit mo pero umaandar pa, at hindi mo utang, hidaig mo pa yung nagniningning at kaya ganda-ganda ng baro, tapos utang naman. Do not borrow from someone under your authority. Bad taste yun. Kung kayo'y boss, nangungutang kayo doon sa clerk, nangungutang kayo doon sa inyong mga tauhan, siyempre pautangin kayo dahil meron kayo otoridad. But you could be corrupted. Later on, low quality na yung trabaho nila, pa-absent sila, hindi mo na masita kasi may utang ka sa kanya. Do not borrow from someone who has romantic interest in you. Mamaya, ikaw na yung bayad nun.
Kaya hindi ka dapat nangungutang sa mga nanliligaw sa'yo, may mga gusto sa'yo. Merong may gusto sa anak mo, tapos ang inuutangan mo, sino ngayon ang bayad niyan? Kailangan nag-exercise tayo ng pagtitimpi, pagpipigil sa kagustuhan natin gumastos ng gumastos. Borrow only what you can pay. Pag hindi mo naman kayang bayaran at wala ka naman talagang planong ibayad, hingin mo na lang. Baka mas magtagal pa yung relasyon nyo, wala ka mo kung lakas ng loob umutang sa'yo kasi wala naman akong alam na maibabayad ko, pero gipit na gipit ako, pwede bang humingi sa'yo? Mas maganda pa yung usapan yung malinaw. Pero kamo kung sakali namang ako'y palarin at magkaroon, di bibigyan din kita, hindi bayad kasi hiningi ko to. Pag nagkaroon ako, bibigyan din kita para makasuklihan ko yung kabutihan. O kaya kung uutang ka ng malaki, konti lang ang kaya mong bayaran, sabihin mo yung 20% lang ang talagang may plano kung kaya kong bayaran. Yung 80% high risk. Kung sakasakali, tsaka kita babayaran. Para kung nakabayad ka na ng 20, alam niya yun na yung 80 pinag-usapan ninyo na medyo high risk, hindi niya masyadong inaasahan. And remember this, a godly borrower has a payment plan, has a payment schedule. Pagka uutang kayo, uutang sana ako sa iyo ng 10,000, babayaran ko sa katapusan. Katapusan ng mundo o katapusan ng Mayo? Kailangan kasi malinaw, kasi iba talagang katapusan pala ng mundo ang bayaran. Hindi sinasabi kung kailan. Kaya babayaran kita sa May, no? Pag May pagkakataon, hindi malinaw. Kaya kung uutang ka, etong bala kong bayad, 3 hulog sa ganito mga petsa, dahil nangungutang ka, kumisan nga yung pang inuutangan ng nahihiyang nagtatanong, kailan ka magbabayad? Nababaligtad yung pang inaabala at inuutangan ang nakikiramdam kung kailan siya babayaran. Tama ba yon? Ngayon, kung wala ka talagang kaya, remember, life and death, for health, for emergency, for investment, for improving your life. Tas, yun ang mga pwedeng utangin na hindi nakakahiya. O kaya, kung wala ka talagang kakaya na magbayad pero gusto mong gawin yon, edi hingin mo na lang, baka naman ibigay sa'yo. Pero ang pinakamabuti nun, aminin mo, nangihiram ako ngayon pero wala talaga akong malinaw na pagkukunan. Alam niyo naman kasi mga nangihiram, parang kayang-kaya nila magbayad. Gusto kong kumuha ng pwesto sa palengke. Manghihiram sana ako sa'yo ng 50,000. Ang lakas ng mga tinda ngayon Ang laki ng kinikita ng pinsan ko, ang laki ng kinikita ng kumari ko. Yun kaya sinasabi sa'yo para dalian ang pagpapahiram sa kanya. Pero oras na napahiram mo na, ang tumal pala sa palengke, biglang naiba na yung kwento. No? Biglang mahirap palang magbayad. Kaya nagkakasira-sira till death do us part. Hindi kamatayan na death na utang. Marami nagkakahiwalay na maganda dapat ang samahan dahil nag-utangan sila. So borrow under clear terms. What's the amount? What's your schedule of payment? Are you going to pay interest? Hindi ka man magbayad ng interest, dapat man lang magbayad ka ng cost of money. Kasi kung pinahiram ka niya ng 100,000, 5 years later mo binayaran, dapat marami ng kinitang interest sa bangko yun kung hindi niya ginagalaw. So, ang nangyari, dapat palitan mo man lang yun. Kasi yung 100,000 na hiniram mo 5 years ago, ibabalik mo ngayon 100,000, then bilang for bilang, iba na yung nun. Purchasing power na iba na, bumaba na. Nalugi na yung nagpahiram sa'yo. So you, not the lender, clarify everything.